ay Ito. hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. The battle line Yan, is oh. drawn. Yan. Today, Yan, oh. June 19, Vice President Kita nyo, oh. Yan yung issue ng ano ha. Kaya ako pinaparinig yan. Yan po Sara yung before the presser. pagre-resign. Malacanang announced Di ba? Yan yung porsyon nung after mag-resign si Vice President Sara Duterte as Secretary Department of Education, nagbigay ng formal announcement pero walang question and answer kaya hindi malinaw kung anong dahilan kung bakit siya nag-resign. Kaya ako pinaririnig sa inyo yan. Ito yun eh. Yung pong ginawa niyang pagre-resign at saka yung issue tungkol dun sa kung bakit siya may yung hiwa sa leeg. Na siya daw, ano ba salita yun? Salitang kanto yun. Hindi ko alam kung ano yung gurgur. Parang may nagtangka ba sa buhay niya. Wala pong suportang natanggap mula sa majority ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin, hindi nakuha ni Vice President Sara Duterte ang suporta o awa. Walang suporta o awa ang taong bayan doon sa kanyang ginawang pagre-resign at saka yung hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagkaroon ng mahabang hiwa sa leeg. Tulad ng sinabi ko na sa inang mga video, siya ba'y nagtangkang magpakamatay? Meron bang nagtangkang siya ay patayin? Hindi ho maliwanag kung ano talaga ang dahilan. Pero kitang-kita yung malaking hiwa niya sa leeg na nag-viral na. So, kung ito po ay naipaliwanag ng mabuti sa taong bayan, bakit siya nag-resign? Bakit siya may hiwa? Maintindihan. Pero dahil mga bitin at wala siyang paliwanag na malinaw, bakit siya nag-resign? Bakit siya may hiwa? Yun ang dahilan. Kaya hindi siya naintindihan ng mamamayang Pilipino. Kaya para sa aking opinion at analysis, walang suportang nakuha, walang awang nakuha si Vice President Sara Duterte mula sa mamamayang Pilipino. Ang sumakay lang at nanggamit lang ng mga isyong ito ay ang mga DDS vlogger, DDS supporters na parabang naging kawawa si Sara dahil napilitang mag-resign. Ultimo yung hiwa sa leeg, hindi rin niya maipaliwanag ng mga DDS vlogger kung bakit may gano'n. Kasi nga, kulang ng explanation. Kulang ng impormasyon ang taong bayan bakit siya nakakaganyan si Vice President Sara Duterte. Di ba? So sa kanya nang gagaling kung paano iwan siya ng tao. Sa kanya nang gagaling kung paano pagdudahan siya ng mga Pilipino. Sa kanya nang gagaling kung bakit nawala at nawawala at tuloy-tuloy na pagkawala ng kanyang supporters at followers. Mga DDS vlogger at supporters na lang nila ang nagtatanggol sa kanya. Pero ang majority ng mga Pilipino, especially ang Marcos loyalists, Marcos supporters na tumulong sa kanya ng 2022 election, wala na yan sa kanya. Hindi ko po sinabing gimmick yung pagkahiwa sa kanyang leeg. Itong resignation hindi gimmick kasi irrevocable resignation, walang explanation. Maging si Pangulong Marcos nagtanong sa kanya, inamin ng Pangulo sa ambos interview ng media. Tinanong niya si Sara Duterte na mag-file ng irrevocable resignation kung ano dahilan, hindi raw pinaliwanag. O ano yun? Di ba? Nakalimutan yata ni Sara Duterte na siya ay pangalawang Pangulo. Mataas ang posisyon, kaya dapat open siya sa mga explanation at tanong, question and answer ng taong bayan at ng mass media para malaman kung ano ba ang kanyang mga galaw. So yan po yung mga isa lang or maraming dahilan kung bakit walang suporta at awa, ulitin ko, after nitong mga nangyaring ito. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Okay. Puntahan natin sandali itong, sino ba ang may idol sa kanila? Idol ba ni Duterte si Kibuloy o idol ni Kibuloy si Duterte? Pareho sila eh. Ngayon, parehas ang linya eh. Si Kibuloy, lahat ng klaseng invitation at summon at warrant of arrest, hindi niya hinarap ang investigasyon ng Kongreso at Senado.
Hanggang sa nakasuhan na nga sa korte, nagtatago pa rin siya, wala pa rin pag-surrender at hindi pa rin siya naaresto ng mga otoridad. Si Duterte, iniimbitahan na ng Kongreso, Committee on Human Rights para harapin ang mga biktima ng war on drugs. Di umano yung extrajudicial killing, hindi rin niya haharapin. Ginamit yung kanyang karapatang huwag humarap sa public hearing. Kaya nga naitanong ko, anong tingin ninyo? Sino ang may idol sa kanila? Talagang iisang linya nila, parang gano'n ang galaw. Parang nawawala ang respeto sa ating institusyon. Parang ayaw nilang humarap sa institusyon. Kasi ang Kongreso at Senado, yan po ay napakahalagang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng saligang batas, sa ilalim ng presidential system of government. Sila ay mga elected, may mandate ang congressman mula sa taong bayan, gano'n ang mga senador. Tapos hindi nila hinaharap ang mga investigation at invitation. So, parehas ang kailang galaw. Good luck kung ano ang kailang mga plano at gagawin. Sunod na pag-usapan natin, naku, panahon na, tama lang talaga. Itong Pogo ay ipatigil na. Lalo na po ngayon na nagkabukuhan na yung Mayor Alice Goo na suspendidong mayor ng Banban Tarlac at saka yung isang Goo Waping ay iisang tao base sa fingerprint na hindi pwedeng mapeket, hindi pwedeng mabago yan ayon sa NBI. Iisang tao. Yan po. At yung Goo Waping ay Chinese national. Yung Alice Goo, pinagdududahang Pilipino. Pero iisa pala yan. Naloko na. Sa madalit sabi, maraming Pogo operation, hindi lang involved sa kidnapping, torture, at iba pang krimen. Pati sa pamimeke ng mga birth certificate. Pati sa pamimeke ng identity. Hindi toong Pilipino, fake Pilipino. Pero Chinese talaga sila. Wala nang dahilan para manatili pa ito. Mr. President, tama yung panawagan ng mga senador. Threat na sa national security ang Pogo operation dahil mga involved sa mga iba't ibang criminal cases. Kasong kriminal sa China ang ibang mga membro ng Pogo at mga negosyante sa Pogo na biglang dumating sa ilalim ng Duterte administration at until now nandyan pa. Majority sa mga Pogo illegal ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ni retired General Cruz. Okay? So, tulungan natin si Pangulong Marcos. Tulungan natin ang ating pamahalaan. Labanan, ipasara. Dahil mapakaliit ng kita natin sa Pogo. Pero illegal activities, karahasan ang dulot nito. Karahasan ang nangyayari sa ating bansa. Dahil ayon sa PAO, kidnapping, torture, at iba pang krimen ang nadidiscover nila sa ongoing investigation. Any comment, reaction? Please lang po, paki-like. Yung hindi pa nakakapag-follow, subscribe sa aking mga channel, Mike Abio Opinions, at yung isa, MA Pinoy TV. Pero mahalagang mag-like po kayo. I-like po ninyo para makarating po sa maraming Pilipino ang totoong nangyari sa ating bayan.